Two-face talaga si Sixth Threat eh, no? No, the duality. Grabe, mga pandadamay lang daw ang mga linya kong tumatak. Sinisermonan niya ako. Sinisermonan niya ako sa pandadamay. Tapos biglang dinamay niya si Sak. Grabe, sabi ko na eh, dadamay na naman asawa ko. Akin na tong nakutuban. Naiinggit ka ba? Kasi kayo ng asawa mo hindi nagtutulungan. Kung makadis sa asawa ko, talagang antindi. Sorry na pre, kung yung asawa mong si Lorraine ay walang silbi. Tsaka puro kasinungalingan. Puro ng chismis. Parang sa Dabaz, parang si Tito B. Ako, may proof yung mga bara ko. Ikaw, kahit kailan di tayo nagkalaro ni Sak, ilang beses ko binuhat yan, wala ka dun sa match history. Yawa na to. Parang gago. Maging magandang ehemplo sa anak ko. Tarantado. Buhay na yung anak ko kahit habang buhay na akong di magtrabaho. Guys, sabi mo, di ba sabi mo kay Akata, kung salbahe talaga siya, huwag siya magmaskara at magtago sa ibang muka? Eh putang ina mo pala eh! Sang-ayon ako sa'yo. Reklamo? Wala. Favor meron. Pwede ba sabihin mo din yan kay Pooch? Gawain niya kasi yan eh. Actually, buong dong gago. Kaya mo ba sila pagsabihan? Sige nga. Yan. Diyan ako may problema. Puro ka preach sa ibang tao. Ang dami mong kuda, pero sa sarili mong bakod, di mo magawa. Parang yung binanggit ko kanina, pinagtatanggol si Badang. Yung kaso hayaan daw sa korte dumaan. Pero sa extrajudicial killings, no comment naman. Kasi, well, proud siyang DDS. Siyempre, Davao resident siya. Eh nakita ko sa DP mo sa FB, si Taylor Swift daw president niya. Yung ba ang reason, ha? Ba't gusto mo ang EJK, ha, 60? Yung mga naaakusahan, gusto mong maparusahan quickly para lang mapatunayang isa kang Swiftie? Buti pa sa pagiging Swiftie, vocal ka. Sa importanteng bagay, hindi. Alam kong aware ka sa putukan sa paligid, hindi ka bulag pipi at bingi. Si Taylor Swift nag-stand up sa Tortured Poets kahit mabigat pa ang makabangga. Tapos itong battle rapper sa importanteng battles di makapagsalita. Nung na-expose kayo, pinadelete nyo yung video. Bakit? Nung katotohanan, di nyo kaya tanggapin? Alam mo bang dahil doon ang naging dating yung art form madali lang manipulahin? Napupolitika na rin? Ano yon? Mula ngayon, lahat ng labang may nabanggit na di nyo trip, papadelete nyo na rin? Ikaw naman walang imik na atim mong palampasin? Na yung boses ng sining ay kanilang tanggalin? Yung sining na nagbigay sa'yo ng boses, hinahayaan mo ganyanin! Ikaw naman, Phoebus, wala kang bayag, putang ina mo, takot ka rin! Yung ginawa mo kay Zaki, mali, walang maling ginawa si Zaki kahit bali-balik ta rin. Ganito ang bunga pag walang pagmamahal at puro lang pera ang tinanim, kaibigang. Kaibigang kita, kaya kita nire-real talk. Bagay na di mo kayang gawin! Saan ka ba natakot, Phoebus, ha? Sa Babala Part 2? Alam mo kung ano nagra-rhyme sa Babala Part 2? Ulol, wala akong pakialam sa babala, fuck you! Dedemanda nyo ako, baka sampaling ko kayo ng ratbo. Tingin nyo, kaysa paboran ng batas ang freedom of speech at artistic expression, mas bibigyan nito ng value ang fragile ego ng mga iyaking rapper like you? Irespeto nyo ang korte, di sila tulad yung mabababa IQ! Jackie, huwag ka papatalo sa nag-a-abuse ng batas as long as ang sinasabi mo ay true when coming from a place of concern, brother, I am behind you. Ngayon, alam ko na
ba't to sumama sa mga basura? Kaya naman pala nagdonggago ang puta kasi pare-pareho kayong mga banta sa kalayaan ng kultura! Pati sa kritiko ng dating Pangulo, nagbanta ka rin. Habang mata nagniningas. Huwag daw silang pupunta sa Davao pag binomba ng China, Pilipinas. Puta, tama ba yun? Yung pagkatao mo, nasan? Porket hindi ka sundo sa politika, deserve na pagkaitan ng kaligtasan! Ganun ka kababaw mag-isip! Kapwa mo Pinoy iyong matitiis? Woo! Buti nga, mamatay kayong lahat dyan, yan. Di kasi kayo DDS. Ganun ba yon, ha? Hoy! Kaka-gun bars, pulbura na ata laman ng sentido niya. Hoy, Fluvert, bago ka maging DDS, wag mo kalimutan, Pilipino ka! Alam ko po, pag umabot sa puntong ganon, basta Pinoy, welcome sa lugar nyo. Pagpasensyahan nyo na si Fluvert, bars kasi ng bars, na wala tuloy sa lugar yung kalugar nyo. Hoy, alam mo ba kanino nagre-reflect yung maling mindset na tinatahol mo? Banta ka ng banta, di mo napapansin, banta ka na rin sa pinagtatanggol mo. Sixth threat, gising. Huwag mo silang takutin. Buksan mo yung delusional na isip mo at ang realidad papasukin. Alam mo sinong makikinabang sa pag-promote mo ng dibisyon? Iyong isipin, pag ang mga Pinoy watak-watak, mas madali tayong sakupin. Sa times of unrest, dapat lahat ng Pinoy ay magkampi. Hanggat maaari, let's argue less at mas piliing umintindi. Tayo'y magkaisa at mula sa ating chest, ating isigaw ng matindi with all due respect, China sa amin ng West Philippine Sea! Ngayon alam mo na pinagkaiba natin. Kita ko naman sa mukha mo. Hanggang bars ka lang, Floy, may greater purpose, tula ko. Sa bars nakakaboses pero di makaboses sa mga boses siya sa donggago. Pero huwag ka mag-alala, Sixth Threat. Gumawa ako ng liham. Padala mo sa iyong amo. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4, number 5. Yeah. Dear Kuya. May gusto lang ako sabihin. Seryoso to. Seryoso to, ha? Dear Kuya, may gusto lang ako sabihin. Una sa lahat, para sa akin, isa kang legend, isa sa puno at ugat. Gaya ni FM, wala kang katumbas kung usapan ambag. Sa katunayan, kanta mo kinanta ko sa school nung ako'y unang nag-rap. Kuya, sabi nila, tinagalog mo lang. Kung totoo man yon, salamat, isa ako sa napasaya mong milyon-milyon. Ako'y Pinoy, hindi Ingles ang pangunahin kong lengguwahe. Pero dahil sa'yo, naintindihan ko ang isang magandang mensahe. Kuya, sa totoo lang, naisip kitang idis sa battle na to. Naghanap ako ng pangit, pero sorry, maganda nakita ko. Noon pa lang mga panahong pinaglalaban mo ang nababadoyan sila sa rap, ito'y pinaglaban mo. Ayaw mong nababadoyan sila sa rap? Yun din pinaglalaban ko. Pero kuya, sa totoo lang sa panahon ngayon, di pasok sa panlasa ng bagong henerasyon ang mga gawa niyong bara. Ikaw pwede pa, pero mostly, yung mga gawa talaga ng iyong mga kasama. Pero hindi dun galing ang hate na iyong tinatamasa. Kuya, yung burat ng tao dahil sa nasa iyong paligid. Tinitira ang mga bago kahit nananahimik. Tas tila walang sumasaway, yung amo tahimik. Nagmumukha tuloy ikaw, may pakana o nakaisip. At kuya, isa pa, pag-rap, rap lang. Huwag mong palakihin. Nagmumukha ka tuloy pikon sa bagay na ginagawa mo rin. Danas ko rin ang matinding bash, at ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, doon ka na di kayang sirain. At sa mga matatanda, sa matatanda na kasama ni kuya, gusto niyo yung benefits ng pagiging nauna? Kampanan niyo muna responsibilities, mga idol. Di kayo kinikilala? Makipagkilala kayo ng walang bit-bit na rifle. Kayo yung nakakatanda. Dapat mauna kayo maging humble. Kasi ang mga nauna dapat ang leader at ang leader nagli-lead by example. Kuya, alam ko, respeto lang ang iyong gusto.
Ang solusyon ko dyan, eto, sagutin mo ang tanong ko. Sa 14 years ng battle rap, papa-flip top o sunugan, kahit isang beses, nagpunta ka na ba? Nanood ka na ba sa mga bago sa iba't ibang kampo para suportahan sila? Kaso kuya, ang mas gusto mo ata ay magkulong lang sa grupo mo palagi. Eh kung hindi ka ramdam ng buong kaharian, paano ka kikilalanin bilang hari? Nung nakaraang eleksyon, nag-promote ka ng unity. Nakapag-unite ka ng 31 milyon. Kuya, ba't sa sarili mong community ayaw mong gawin yun? At ikaw, ha? Ikaw yung nandyan. Ikaw sana yung nakakaintindi. Ikaw dapat nagko-call out sa mga seniors 60 at nag-a-advise dyan, pre. Kaso wala, duwag ka. Ako patuloy gumawa kahit na hindi ko parte. Well, at least napatunayan ko sa mga tao na wala kang silbi. At sa PS, sa mga di makaintindi, mga mandidis yan sigurado. Pero sige lang, be my guest, di ako mai-stress sa mga duranyo. Importante, my attorney says, kayo'y walang pwedeng maikaso. Hindi nyo ko malilitis, kayo'y malinis tinarantado!